Okay, we're live. Pasensya na, napindot na yung akala ko live na tayo. So, isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-indi. So, halina po at tayo ay magnilay at mag-aral ng ating banal na banal na Biblia yan. So, pasensya na po. Maraming maraming salamat pong muli sa lahat po ng mga nag-share at sa lahat po ng mga nanood ng debate kahapon for 2 days ng atin pong debatistang si Brother Mel. Thank you so much po. At abangan nyo pa po yung mga darating na debate. Ayan. So marami po tayong upcoming ngayon na debate na magaganap dito sa atin sa In Defense of the Truth. So ngayon po ay inaanyayahan po namin kayo lahat na tayo ay magdilay at mag-aral ng ating banal na Biblia at ng ating pananampalatayang Katoliko. So sa gabi pong ito, ayan, so bago po muna po ang lahat, ayan, pa-share po nung ating live. So para po mas marami pa ang mas makaalam ng ating mga pagninilay at pag-aaral po na ito. So ngayong gabi po ay talagang medyo interesting po talaga. Isa sa mga interesting po na topic na ito. So parang medyo eschatology yata ito, no? So syempre ito po ay pagkakaloob ng atin ng isa nating masipag na tagapanayam na ating si kapatid na si Sis Cynthia Manalio. So kung ready na po ikaw, si Cynthia, ah you may proceed. Okay po, napakagandang gabi po sa ating lahat. So, bali, mag-start po tayo sa eschatology ngayong gabi. Bali, ito pong ipipresent ko po sa inyo. Ano po ito? Hindi po ito kagaya ng ibang mga nagiging topic sa eschatology. Iba yung, bali, 8 last things po ang i-discuss natin isa-isa at part 1 pa lang po yung death yung ating i-discuss sa ngayon. Medyo paalala lang po, medyo mahaba po ito, pero pagsusumikapan ko po na huwag po umabot ng 1 oras yung aking pagbabasa. So prayer muna tayo. Mahal at maawaing Panginoon, kamatayan para sa inyong mga anak, ang pag-asa ng unang hakbang sa iyong walang hanggang yakap. Patnubayan kami sa aming paglalakbay, patungo sa pintuan ng kamatayan na humahantong sa kawalang hanggan upang kami ay maging handa sa puso, isip at espiritu na tanggapin bilang mga anak ng kabanalan. Tulungan kami isa puso ang mahusay na payo ni Thomas A. Kempis na panatilihin ang malinis na budhi at malinis na kaluluwa bilang paghahanda sa araw na darating ang kamatayan para sa bawat isa sa atin. Ang bawat kilos natin, bawat pag-iisip, ay dapat na yaong isang taong umaasang mamamatay bago matapos ang araw. Ang kamatayan ay walang malaking kakilabutan para sa iyo kung ikaw ay may tahimik na budhi. Kung gayon, bakit hindi lumayo sa kasalanan sa halip na tumakas mula sa kamatayan? Kung hindi ka karapat-dapat na harapin ang kamatayan ngayon, malamang na hindi din bukas. Thomas Kempis, Imitation of Christ. Patnubayan mo kami sa aming pag-aaral, Panginoon. Nananalangin kami sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mula sa biglaan at hindi inaasahang kamatayan, iligtas mo kami, O Panginoon, ayon sa Roman Misa, Litany of the Saints. Gusto kong makita ang Diyos at para makita ko siya, kailangan kong mamatay, ayon kay Saint Teresa of Avila. Hindi ako mamamatay, papasok ako sa buhay, ayon kay Saint Teresa of Lisieux. Ito ang unang aralin sa ating pag-aaral ng 8 last things. Ayon sa kaugalian, tinukoy ng simbahan ng huling 7 bagay ay apat, bilang ang kamatayan, langit, impyerno at purgatorio. Gayunpaman, sa pag-aaral na ito ay hindi lamang tayo magtutuon ng pansin sa mga huling 4 na bagay na ito, ngunit palalawakin natin ang ating listahan upang maisama ang huling 8 bagay ng pagmamalasakit sa sangkatauhan mula sa sandali ng kamatayan hanggang sa bagong paglikha ng langit at lupa sa katapusan ng panahon. Ang ating listahan ng 8 huling bagay ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, ang kamatayan, individual na paghuhukom, langit,
impyerno, purgatorio, ang ikalawang pagpaparito o pagkabuhay na maguli ng mga patay, ang huling paghuhukom at ang bagong nilikha. Ang kamatayan ay ang huling eksena sa drama ng ating individual na buhay sa lupa. Ito ang sandaling kung kailan susukatin ang halaga ng ating buhay at matukoy ang tagumpay o kabiguan ng ating buhay. Hindi ito masusukat sa mga tuntunin ng kayamanan o kagandahan o impluensya, ngunit sa mga tuntunin ng ating individual na kabanalan sa mata ng Diyos at ang ating kahandaang magmahal. Kung tutuusin sa huli, ang lahat ay nauuwi sa pag-ibig. Bago ang kanyang kamatayan ay inutos ni Jesus sa kanyang mga disipulo at sa lahat ng mga disipulo na nabubuhay at namamatay sa lahat ng panahon. Ayon sa John 15:9-12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili sa pagtatapos ng bawat araw ay, paano ko naibahagi ang pagmamahal ni Hesus Kristo ngayon at kung tatawid ako sa hangganan ng kamatayan ngayong gabi, sapat ba ang pagmamahal ko? Ang pagkakaisa sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Tanong, ano ang teolohikong kahulugan ng pisikal na kamatayan? Sagot, tingnan ang Katikisim 105 at Pilipos 1:23. Sagot, ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Tanong, kung ang kamatayan ay tinukoy bilang ang sandaling iyon na kapag ang kaluluwa ay umalis sa katawan at ito ay tinukoy na kaluluwa na nagpapanatili ng buhay, ano ang kahulugan ng isang kaluluwa? Hanapin ang kahulugan ng kaluluwa sa Catholic Dictionary at basahin ang Isaiah 57:16 at CCC 3:62-3:66. Ayon sa Modern Catholic Dictionary, ang kaluluwa ay ang espiritual na walang kamatayang bahagi ng mga tao na nagbibigay buhay sa kanilang katawan. Ito na isang sangkap, ang kaluluwa ay natural na inorden patungo sa isang katawan. Pinaghiwalay, ito ay isang hindi kumpleto na sangkap. Ang kaluluwa ay walang mga bahagi. Sa makatwid, ito ay simple. Ngunit ito ay hindi walang accidents. Ang mga faculties ay ang mga tamang accidents nito. Ang bawat karanasan ay nagdaragdag sa isang sinasadyang anyo nito. Ito ang individual na nilikha ng Diyos para sa bawat tao at inilagay sa katawan sa panahon ng pagbibinhi ng tao. Ito ay nilikha bilang paggalang sa katawan upang ang sangkap na katangian ng katawan at mga katangian ng pag-iisip ay mapangalagaan. Bilang isang simple at spiritual na sangkap, ang kaluluwa ay hindi maaaring mamatay. Ngunit hindi ito ang kabuuang kalikasan ng tao dahil ang isang tao ay binubuo ng katawan na binibigyang buhay ng kaluluwa. Mga pangunahing punto ng Katikisim. CCC 362. Ang isang tao ay kapwa corporal at spiritual. Unang natanggap ng tao ang kanyang kaluluwa nang hiningahan ng Diyos si Adan ng buhay. Ang tao bilang parehong katawan at espiritu ay ninais ng Diyos. CCC 363. Sa banal na kasulatan, ang kaluluwa ay tumutukoy sa buong pagkatao. Ang kaluluwa ay nagpapahiwatig ng espiritual na prinsipyo sa tao kung saan siya ay nilikha sa larawan ng Diyos. CCC 364. Ang isang katawan ay tao dahil ito ay binigyang buhay ng isang espiritual na kaluluwa. Ang buong pagkatao, katawan at kaluluwa ay nilayo na maging templo ng banal na espiritu sa katawan ni Kristo. CCC 365. Ito ay dahil sa kanyang espiritual na kaluluwa ng isang katawan ay naging isang buhay na katawan. Ang espiritu at matter sa tao ay hindi dalawang kalikasang nagkakaisa, ngunit ang kanilang pagkakaisa ay bumubuo ng isang kalikasan. CCC 366, sa sandali ng paglilihi ng tao, ibinigay ng Diyos ang kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao ay immortal at hindi mamamatay kapag nahiwalay sa material na katawan. Ang immortal na kaluluwa ng tao ay makikita sa katawan nito sa huling pagkabuhay na mag-uli. Tanong, kailan nakatanggap ng kaluluwa ang sangkatauhan? Ng Genesis 2:7, CCC 362, 363 at 365. Sagot, nakatanggap ang tao ng kaluluwa
Noong unang hiningahan ng Diyos ng kanyang banal na buhay kay Adan, hinubog ni Yahweh, Genesis 2:7, hinubog ni Yahweh na Diyos ang tao mula sa lupa at humigit at nahinga ng buhay ang kanyang ang ilong at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Katikisim 3:6, ang tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos sa isang nilalang na kasabay ng laman at espiritual. Ang ulat ng Biblia ay nagpapahayag ng katotohanan ito na simbolikong wika na ito ay nagpapatunay na magkagayon nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok at hiningan ang kanyang ilong at hininga ng buhay at ang tao ay naging isang nilalang na may buhay. Ang tao buo at ang buong kabuuan ay ninais ng Diyos. CCC 363, sa banal na kasulatan, ang katagang kaluluwa ay madalas na tumutukoy sa buhay ng tao o sa buong pagkatao. Ngunit ang kaluluwa ay tumutukoy din sa pinagkaisa na aspeto ng tao, ang pinakamahalaga sa kanya na kung saan siya ay higit na kalarawan ng Diyos. Kaluluwa ay nagpapahiwatig ng spiritual na prinsipyo sa tao. Tingnan ang Mateo 16:25 to 26, John 15:13, Gawa 2:41, kung saan tinutukoy ng kasulatan ang kaluluwa bilang buhay ng tao, ng buong pagkatao. Sa Mateo 10:28, 26:38, 1:27, Maccabees 6:30, kung saan ang kaluluwa ay nangangahulugan ng espiritual na prinsipyo sa tao. CCC 365, ang pagkakaisa ng kaluluwa at katawan ay nagpapalalim kung kaya't dapat isaalang-alang ng isang tao na ang kaluluwa ay ang anyo ng katawan. Ibig sabihin, ito ay dahil sa spiritual na kaluluwa nito na ang katawan na gawa sa bagay ay naging isang buhay na katawan ng tao. Spiritu at bagay sa tao at ay hindi dalawang kalikasan ang nagkakaisa, bagkus ang kanilang pagsasama ay bumubuo ng isang solong kalikasan. Sa makatwid, ang pagpakahulugan ng simbahan ng kaluluwa ay nagpapatunay na ang tao ay hindi isang kaluluwa na nakulong sa isang katawan, gaya ng paniniwala ng mga Gnostic na erehe. Ngunit ang kaluluwa at katawan ay isang nilikhang nagkakaisa. Ito ang dahilan kung bakit sa katuparan ng bagong tipan muling paparito si Kristo upang pag-isahin ang katawan sa kaluluwa sa muling pagkabuhay ng mga patay. 1 Corinto 15:45-55. Mayroong isang koleksyon ng mga maling pananampalataya na kinikilala na terminong Gnosticism. Ang lahat ng mga sistema ng paniniwala ng mga sektang Gnostic na ito ay naiiba sa iba't ibang paraan. Ngunit ang bawat isa ay iba't ibang heretical na komunidad ay may mga elementong pagkakatulad. Itinanggi nila ang perpektong pagkakaisa ng pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo. Nakita ng mga Gnostic na masama ang pisikal at material at ang espiritu lamang ang mabuti. Ang tunay na tao ay ang kaluluwa na nakulong sa shell ng isang katawan. Ang bagay ay pinaniniwala ang laban sa espiritu at ang paglikha ng pinaniniwala ang produkto ng isang masamang Diyos. Ngunit ang simbahan at ang banal na kasulatan ay palaging nagtuturo na ang paglikha ay mabuti. Genesis. At ang tao ay isang pagkakaisa ng katawan at kaluluwa na nais ng Diyos mula sa panahon ng paglikha. Sa makatwid, sa plano ng Diyos ng kaligtasan para sa sangkatauhan, ang pagpapalaya ng kaluluwa at katawan ay bahagi ng kanyang plano. Ang bisa ng planong ito ay kitang-kita sa ating Kristiyanong pagsamba. Tanong, ano ang sentro ng Kristiyanong pagsamba sa pagdiriwang ng misa? Ang sagot, ang sentro ng ating pagsamba ay literal na katawan ni Kristo. Tinanggap natin si Kristo katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. CCC 364, ang katawan ng tao ay nakikibahagi sa dignidad lang ang kalarawan ng Diyos. Ito ay isang katawan ng tao dahil ito ay binigyang buhay ng espiritual na kaluluwa. At ang buong pagkatao ang nilayo na maging katawan ni Kristo, isang templo ng Espiritu. Ang lahat ng mga sakramento ay may kinalaman sa material at espiritual. Tanong, makakahanap ka ba ng mga elemento ng bagay na naugnay sa bawat sakramento na itinatag ni Kristo? Ang sagot, binyag,
ay sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Ang banal na langis ay ginagamit din sa seremonya ng pagbibinyag ng Kristiyano, kumpirmasyon, gumagamit ng pagpapatong ng mga kamay at pagpapahid ng banal na langis. Matrimonyo ay ang covenantal union na natutupad sa pamamagitan ng union of the flesh ng isang lalaki at isang babae. Holy orders ay pinagtibay sa pagpapahid ng banal na langis at pagpapatong ng mga kamay. Umpisal ay ang pagpapagaling ng katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang pagpapatong ng mga kamay. Upang matanggap ang Eucharistia ay ang pagtanggap kay Kristo, katawan, dugo, kaluluwa at pagkadiyos. Ang sakramento ng pagpapahid ng langis sa may sakit ay tinatanggap sa pamamagitan ng pagpapahid ng banal na langis at ang pagpapatong ng mga kamay at ang pagpapagaling ng katawan at kaluluwa. Tanong, kailan nilikha ng Diyos ang kaluluwa? Ang kaluluwa ba ay nasa langit bago ang gawa ng paglilihi ng tao? Tingnan ang Katekismo 3:6. Ang sagot, hindi. Ayon sa CCD 366, bawat espiritual na kaluluwa ay nilikha ng Diyos. Ito ay kanyang gawa ng kaisa ng pagpaparami ng tao. Sa paglikha ng tao, ang lalaki at babae ay naging katuwang sa paglikha ng bagong buhay kasama ang Diyos. Nilikha niya kaagad ang kaluluwa kapag ang katawan ay nilikha sa pamamagitan ng pag-fertilize ng woman's egg ng similya ng lalaki. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng simbahang Katoliko na ang abortion ay isang mabigat na kasalanan. Ito ay hindi lamang karahasan sa tisyo ng tao, kundi isang pagkilos ng karahasan laban sa isang buong tao, katawan at kaluluwa. Number 2, nilikha niya ang kaluluwa upang maging immortal. Nilikha niya ang walang kamatayang kaluluwa upang magkaroon ng walang hanggang pakikipag-isa sa Kanya dahil ito ang tadhana ng tao ang makipag-ugnayan sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit unang nilikha ang tao. Walang imbakan ng mga kaluluwa sa langit na naghihintay na likhain. Ang mga sanggol ay hindi mga anghel na naghihintay na ipanganak. Tanong, ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Yan ang Catechism 36736 at 1 Thessalonians 5:23. Sagot. Ang espiritu ay nagsasabi sa atin na ang kaluluwa ay nakatuon sa Diyos. Ang mga hayop at halaman ay may kaluluwa, ngunit wala silang espiritu. Ang espiritu ay isang nagbibigay buhay na prinsipyo na nagpapanatili ng buhay upang maging immortal. Kaya nga ang turo ng simbahan na ang mga hayop ay may mga kaluluwa, ngunit wala silang kaluluwang walang kamatayan. Sa halip ay mayroon lamang silang mga likas na kaluluwa. Mga halaman ay may vegetative soul at kung hindi man, hindi natin kayang pumatay ng mga hayop at kainin ang kanilang laman at hindi rin tayo makakain ng mga halaman. Ang paghimasok ng kamatayan. Tanong, ang kamatayan ba na siyang naghiwalay ng kaluluwa sa katawan ay isang natural na kalagayan para sa tao? Nilikha ba ng Diyos ang kamatayan o tinadhana ang tao na mamatay? Sagot, ang kamatayan ay tila natural na bahagi ng buhay, ngunit hindi ito ang nilayo ng Diyos para sa sangkatauhan at sa makatwid, hindi isang likas na kalagayan para sa isang tao. Nilikha tayo ng Diyos upang maging walang kasalanan at walang kamatayang mga nilalang na namubuhay ng buong pakikipag-isa sa Kanya. Ang aklat ng karunungan ay nagtuturo sapagkat hindi ginawa ng Diyos ang kamatayan, hindi siya nasisiyahan sa pagpukusa sa mga buhay. Upang umiral para dito, nilikha niya ang lahat ng bagay. Sapagkat nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging walang kamatayan, ginawa niya sila bilang isang larawan ng kanyang sariling kalikasan. Ang kamatayan ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng inggit ng Diablo, gaya ng nasumpungan ng mga kabilang sa kanyang kabilang sa kanya ang kanilang kabayaran. Kung gayon, sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ang kamatayan. At sa gayon, ang kamatayan ay lumaganap sa buong sangkatauhan dahil sa ang lahat ay nagkasala. Pinagtibay ng katekismo ang turong ito sa chapter 1 paragraph 108. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Ang magisteryo ng simbahan bilang tunay na tagapagsalin ng mga pagpapatibay ng kasulatan at tradisyon
ay nagtuturo na ang kamatayan ay pumasok sa mundo dahil sa kasalanan ng tao. Kahit na ang kalikasan ng tao ay mortal, itinakda ng Diyos na hindi siya mamatay. Ang kamatayan sa makatuwid ay salungat sa mga plano ng Diyos na lumikha at pumasok sa mundo bilang bunga ng kasalanan. Ganun. Kung ang kamatayan ay bunga ng kasalanan, ano ang kasalanan na unang humantong sa kamatayan? Tina ang Catechism 369, 298, 1080, at iba pa. Ang sagot, ang kasalanan ng ating orihinal na mga magulang. Kung sa gayon sa pamamagitan ng isang tao ay naparito ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng kasalanan ng kamatayan at sa gayon ang kamatayan ay lumagana sa buong sangkatauhan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tanong, bakit ang personal na kasalanan ni Adan at Eva kung saan sinuway nila ang Diyos ay at ginagawa ang soberenya ng Diyos sa pagpapasya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama na kilala bilang original sin, nakaapekto sa lahat ng sangkatauhan? Sagot, ang kasalanan ni Adan at Eva ay nag-alis sa lahat ng kanilang mga anak na orihinal na kabanalan sa pagiging anak at biyaya, pagiging anak ang biyaya ng Diyos. Catechism 404 nagsasaad, ang buong sangkatauhan ay kay Adan bilang isang katawan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng sangkatauhan, lahat ng tao ay nasangkot sa kasalanan ni Adan, gaya ng lahat ay nasangkot sa katarungan ni Kristo. Tanong, ano ang tatlong uri ng mga kasalanan? Ang tatlong uri ng kasalanan ay binyal o hindi sinasadyang kasalanan, mortal o nakamamatay na kasalanan, at original na kasalanan. 1. Ang original na kasalanan. Ang original na kasalanan ay hindi personal na kasalanan. Katekismo 1080, estado bilang kinahinatnan ng original na kasalanan, ang tao ay dapat magdusa ng katawan ng kamatayan kung saan ang tao ay magiging immune kung hindi siya nagkasala. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan at Eva ay pinagkaitan ng kanilang nilikhang kalagayan bilang mga banal na anak ng Diyos na nilikha sa isang perpektong kalagayan ng biyaya. Sila ay naging disgrasya at ang kanilang mga kaapu-apuhan ay nagmana ng kanilang kahiyahiyang estado. Ang hindi binyagan ay mga anak ng pamilya ni Adan. Ang mga nabautismohan ng banal na espiritu sa kristyanong pagbibinyag sa tubig at sa espiritu ay muling isinilang bilang mga anak sa pamilya ng Diyos na nilagyan ng banal na buhay ng biyaya ng Diyos. Venial sins ay isang pagkakasala laban sa Diyos na hindi karapat-dapat sa parehong parusa bilang sinasadyang kasalanan mula noon. Ang kasalanang maliit ay hindi nag-aalis sa makasalanan ng sanctifying grace. Ito ay tinatawag na venial mula sa Latin venia, ibig sabihin patawad. Dahil ang kaluluwa ay nagpapanatili pa rin ng mahalagang prinsipyo na nagbibigay daan sa isang lunas mula sa loob. Ang kagalingang ito mula sa loob ay katulad ng pagpapagaling ng isang may sakit o may sakit na katawan na ang pinagmula ng buhay. Ang kaluluwa ay naroon pa rin upang maibalik ang may sakit sa katawan ng kalusugan. Ang Baltimore Catechism binibigyang hulugan ang venial sin bilang kasalanan na hindi nagpapalayas ng biyaya. Ito ay sumusugat sa kaluluwa. Ito ay nagpapahina ng kaluluwa at bahagyang sugat. Tulad ng bahagyang sugat na nagpapahina sa katawan, kung ito ay napakadalas mahulog sa venial sin, ito ay mahuhulog din sa lalong madaling panahon sa mortal na kasalanan. Ang isang maliit na kasalanan ay tila isang maliit na bagay. Ngunit kung hindi natin ito iiwasan, ay babagsak tayo sa mas malaking kasalanan o mortal na kasalanan. Mortal sin. Mortal na kasalanan tinutukoy din ang katagang nakamamatay, mabigat at seryoso. Ito ay ang mga kasalanan na malayang ginawa ng may ganap na kaalaman sa paggawa ng isang bagay na salungat sa batas ng Diyos. Ito ay isang aktwal na kasalanan na sumisira sa nagpapabanal na biyaya na naging sanhi ng supernatural na kamatayan ng kaluluwa. Ang mga katagang mortal at nakamamatay ay nakatuon sa epekto sa kaluluwa ng makasalanan na inaalis sa kanila ang kalagayan ng pakikipag-isa at pakikipagkaibigan sa Diyos.
ang mga katagang mabigat at seryoso ay tumutukoy sa kahalagahan ng mga bagay kung saan ang isang tao ay nagkasala sa Diyos. Gayunpaman, hindi tinatanggi ng simbahan ang mga katagang ito na para bang kinakatawan ng mga ito ang isang antas ng mortal na kasalanan. Ang mortal na kasalanan ay tinatawag na mortal dahil inaalis nito sa atin ang spiritual na buhay na nagpapabanal na biyaya at nagdadala ng walang hanggang kamatayan at kapahamakan sa kaluluwa. Kapag ang kaluluwa ay ipinadala sa impyerno, ito ay patay na magpakailanman dahil hindi na makakagawa ng isang karapat-dapat na mga gawa. Ano, ayon sa Catechism 1856-61, anong tatlong kondisyon na ang kailangan para mahatulan ang kasalanan ng isang tao bilang isang mortal? Sagot, ang individual ay dapat na magbigay ng kanyang buong pagsang-ayon sa paggawa ng kasalanan. Pangalawa, ang kasalanan ay dapat may kinalaman sa isang mabigat na bagay. Pangatlo, ang paggawa ng mabigat na kasalanan ay dapat na may ganap na kaalaman na ang kasalanan ay salungat sa moral na batas tungkol sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Karaniwang hinahati ng simbahan ang mga kasalanan ng original at mga actual sins. Hindi tayo aktibong bahagi sa original na kasalanan na minanatin sa ating mga unang magulang kasama ng ating DNA. Gayunpaman, ang mga kasalanang venial at mortal ay actual sin na personal nating ginagawa. Ang aktwal na kasalanan ay anumang sinasadyang pag-iisip, salita, gawa o pagkukulang na salungat sa batas ng Diyos ayon sa Baltimore Catechism. Sumulat si St. Francis of Assisi tungkol sa imposibilidad na makatakas sa pagkakahawak ng kamatayan. Purihin ka, aking Panginoon, para sa aming kapatid na kamatayan sa katawan, na hindi matatakasan ng taong nabubuhay. Sa aba ng mga mamamatay sa mortal na kasalanan, mapalad sila na matatagpuan sa iyong pinakabanal na kalooban sapagkat ang ikalawang kamatayan ay hindi makasasama sa kanila. St. Francis of Assisi. Bakit nagdudulot ng kamatayan ang kasalanan? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma 6:23. Itinuturo ng simbahan ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Sinasabi ng mga hindi naniniwala na ito ay bahagi lamang ng buhay, ngunit ang kamatayan ay kabaliktaran ng buhay. Tanong, anong kaugnayan ng kasalanan at kamatayan? Bakit nagdudulot ng kamatayan ang kasalanan? Sagot, sinisira ng kasalanan ang kaugnayan sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan ng buhay at kaya ang pagkahiwalay sa Kanya ay karapat-dapat sa kamatayan. James 1:14-15. Ang bawat tao ay nasubok sa pamamagitan ng sariling maling pagnanasa ng tao. Pagkatapos ang pagnanasa ay naglilihi at nagsisilang ng kasalanan. At kapag ang kasalanan ay umabot sa ganap na malala ay nagsisilang ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, tayo isinilang sa isang tipa ng kamatayan sa binyag. Sa binyag, meron tayong exorcism kung saan ang original na kasalanan ay pinapatawad at tayo ay muling isinisilang sa pamilya ng Diyos upang matupad ang ating kapalaran bilang walang kamatayan at walang kasalanan ng mga anak habang tayo ay nilikha sa Eden. Tanong, kailan kaya nilupig ni Kristo ang kamatayan sa wakas at magpakailanman? Sagot, ang pagkatalo ng kamatayan ay nagsimula sa gabi ng pasyon ni Jesus at ang unang tagumpay ay natamo sa altar ng cross. Walang ginawang pagtanggi, lahat ay nagkasala at kulang sa kaluwalhatian ng Diyos at lahat ay inaring ganap sa pamamagitan ng libreng kaloob ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagiging malaya kay Kristo Jesus. Hinirang siya ng Diyos bilang isang hain para sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang pagbubuhos ng kanyang dugo at sa gayon ay ipinakita ang kanyang katarungan. Una sa nakaraan ng mga kasalanan ay hindi naparusahan dahil nawakan niya ang kanyang kamay at ngayon ay muli para sa kasalukuyang panahon upang ipakita kung gaano siya makatwiran at inaring ganap ang bawat sumasampalataya kay Jesus.
Tanong, kung hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan, ngunit pinayagan ito, bakit niya ito pinahintulutan? Sabi, ang kamatayan ay naging bahagi ng banal na awa ng Diyos upang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Maaring tanggapin ng Diyos ang isang trahedya at gawin itong mabuti kapag inilagay natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa awa ng Diyos, binago niya ang kamatayan sa isang pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng gawain ng CCC 105, upang bumangon kasama ni Kristo, kailangan natin mamatay kasama ni Kristo. Dapat tayong malayo sa katawan at sa tahanan ng kasama ng Panginoon. Sa pag-alis na iyon sa kamatayan, ang kaluluwa ay nahiwalay sa katawan. Ito ay muling makakasama ng katawan sa araw ng muling pagkabuhay ng mga 109. Ang kamatayan ay binago ni Kristo. Si Jesus na anak ng Diyos ay dumanas din ng kamatayan na bahagi ng kalagayan ng tao. Ngunit sa kabila ng kanyang paghihirap sa kanyang pagharap sa kamatayan, tinanggap niya ito bilang ganap at malayang pagpapasakop sa kalooban ng kanyang ina. Ang pagsunod kay Jesus ay nagpapabago sa sumpa ng kamatayan sa isang pagpapala. Tanong, paano naghahanda ang isang tao para sa kamatayan? Bakit kasama sa Litany of Sin sa Romang Misal ang pakiusap na nasa biglaang pagkamatay? Hindi inaasahang pagkamatay, iligtas mo kami at Panginoon. Sagot, ang kamatayan, ang katapusan ng ating buhay sa paglalakbay dito at ang pag-alis sa punto ng kawalang hanggan para sa mga matuwid at sa mga taong ang kanilang mga kasalanan ay ang hahatol sa kanila. Hinihikayat tayo ng simbahan na maging handa para sa pag-alis na ito sa pamamagitan ng regular na pagtanggap ng mga sakramento na ibinibigay sa atin ni Kristo upang suportahan tayo sa isang estado ng biyaya, isang pangangailangan para makapasok sa kawalang hanggang kasama ang kabanal-banalang Trinidad. Dahil hindi natin mahulaan ang katapusan ng ating pag-iral dito sa lupa, kailangan natin maging handa. Ang mga biglaang namamatay maaring hindi handa, ngunit ang mga lumalapit sa kamatayan na may kaalaman sa pagbubukas ng binto nito ay maaaring maging handa, natatawid sa threshold ng isang estado ng biyaya. Ang sakramento ng pagpapahid ay isang paghahanda. Ito ang nagpapagaling na sakramento, hindi lamang ng katawan kundi pati ng kaluluwa. Sa document mula sa Vatican na kilala bilang Gaudium et Spes, sinulat ng mga obispo ng University. Hintayin ko lang po itong nakadilim. Ngayon sa pananampalatayang Kristiyano, kapag ang tao ay nasira ng sarili niyang gawa, ay ibinalik ang sa kabuuan ng isang makapangyarihan at maawaing tagapagligtas sapagkat ang Diyos upang makasama siya sa walang katapusang pagbabahagi sa isang banal na buhay na higit sa lahat ng katiwalian. Nanalo si Kristo sa tagumpay na ito nang siya ay nabuhay sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang mga tao mula sa kamatayan. 1 Corinthians 15, 56 to 57. Kaya naman sa bawat maalahin sa bawat tao, ang isang matatag na pananampalataya ay nagbibigay ng sagot sa kanyang kabalisan tungkol sa kung ano ang hinaharap para sa kanya. Sabay nito, ang pananampalataya ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na makiisa kay Kristo sa, sa kanyang mga mahal sa buhay na inagaw na ng kamatayan. Pinupukaw ng pananampalataya ang pag-asa na matagpuan nila ang tunay na buhay kasama ang Diyos. Kaya sa gawain pagliligtas ni Hesus Kristo, kaya tayo ay nagkaroon ng lakas ng loob sa oras ng ating kamatayan na magsumama sa ating mahal na ina, si Maria, na pinakabanal. Nabagi noong Maria na puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpalas ang mga makasalanan at pinagpala ang bunga ng iyong natutunan sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at ang kami. Amen. At ang nagliligtas na gawain ni Jesu Kristo ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at pananampalataya na manalangin sa kabanal-banalang Trinidad sa huling oras na iyon.
Sa oras ng aking kamatayan, tawagin mo ako. Tusan akong lumapit sa iyo upang kasama ng iyong mga banal, purihin ka magpakailanman. Anima Christi. Mga catechism references. Ito rin yung mga na ano kanina. Dito na po nagtatapos ang aking pagbasa. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless us all. Ang aking pong source, agapebiblestudy.com. Nandiyan pa ba kayo? Okay, ayan po. Ay, grabe, ang ganda. Si Cynthia, meron ba ako nito? May sinend ka sa akin? Si Cynthia, ano ba? Nakamute pala ako nagsasalita. Meron ako nito. Meron, pero meron akong idinagdag dito sa bandang dulo na dalawang slides. Iano ko na lang, i-send ko na lang ulit yung Ah, bag. yung eight lastings meron. Ah, Oo, nasend mo oo, sa akin. oo. Yun. Ang ganda. Well explained siya. Sa totoo lang, sa totoo lang. Oo, So, kasi save ko ano to. maraming mga Bible passages sa catechism references nandun talaga Oo, nakalagay. dito sa eight lasting na to, yung mga dati ko pinapakinggan na ano, talagang hinihimay-himay niya. Same to ha, mas klaro to, mas klaro. Mas siguro kasi natatagalog mo yung ano, mas nakukuha mo yung thought nung presentation. So ang ganda niya, sobra. So sana po sa ating mga kapatid na nanonood at makakapanood pa po nito ay save po natin ito at pagnilayan po natin at yun yung ating ano sinasabi nga natin na ang buhay natin dito sa mundo ay isang parang pilgrimage. Ayan. So, sabi doon, the crossing threshold to eternity. So, ibig sabihin, pag titignan natin yung buhay natin, yung pagtawid natin at pagpasok doon sa kamatayan na ito, ay doon magsisimula, sabi doon sa presentation, doon magsisimula yung gusto ng Diyos sa atin na kung ano yung original plan para sa atin na kung papaano tayo na kung papaano tayo ay katulad ng Diyos, hindi yung katulad po na ano ha, kung hindi yung likeness natin doon sa Diyos ay ibinalik nga ni Kristo at doon sa pagpasok natin sa kamatayan na ito, doon magsisimula yung ating hinahangad o minimithi din ng Diyos para sa atin para makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. So sabi nga na kung gusto mo makasama ang Diyos, syempre may requirement. Ayan, may requirement. Mamatay ka muna. 'Di ba? Kailangan mo munang mamatay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung pagpasok sa kamatayan. At syempre, dun po sa presentation na yon ay hindi lamang po basta sinabi natin ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Hindi po yun ha, hindi po yun. So titingnan natin papaano ba namuhay yung kaluluwa natin nakasama yung ating katawan na gusto ng Diyos para sa atin na ipapamuhay natin
At ito yung ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay makapasok dun sa sinasabing ah, threshold na to o yung pagtawid natin sa threshold ng kamatayan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakita niyo po kanina, binabanggit doon yung ah, mga kasalanan. So, yung mga kasalanan na yun na pina-avoid sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na hindi dapat natin makomit. So, paano naiimpluwensyahan ng ating katawan yung kaluluwa? Yung kaluluwa, papaano ito naiimpluwensya? So, sabi nga, kung ano man ang ginagawa ng katawan, ayun ay desire ng kaluluwa. So, kaya nga dapat yung kaluluwa na ito ay meron laging basihan ng tama at mabuti. 'Di ba? At 'yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos para sa pagpasok natin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan na ito ay makakamtan natin yung ginawang pattern ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay doon magkakaroon tayo ng tinatawag na tinatawag natin na yung ating ano nga pangalan nito si Cynthia. Mm. Pag tayo nabuhay muna sa dulo ng dila ko. Pagkabuhay. Pag tayo Glorified nabuhay, body. glorified body, ayan. Yun po yung pattern na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay karapat-dapat talaga, kung yung ipinamuhay mo ay karapat-dapat noong ikaw ay nabubuhay pa, yun ang magiging pattern at magkakaroon ka ng isang glorified body sa huling panahon at doon makakamtan natin yung reward. Sabi nga, yung reward ng ating gusto ng makamtan ng ating Panginoon Diyos. So yun po, napakalaki po ng partisipasyon ng ating kamatayan ng tao. Ito ay ang pagpasok natin sa pamamagitan ng kamatayan na ito ay ayun ang simula ng pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. So yan. Ayan. Shoutout po kay Brother Harry and Arnold Maglalang and Sis Emma Gundran. Ayan. Shoutout po sa inyo at salamat din po sa nag-share. At sa akin po, in fairness ang dami po talagang napakagandang paliwanag ng presentation na to. Napakaklaro nung presentation na to kanina. So kanina habang nakikinig ako, lahat yung mababasa natin doon sa ating fundamental of Catholic faith ay nandun ito. Pero talagang inano niya ito sinamarize niya paano. So mahaba pa po ito, 8 lastings po ito sa ating usapang eschatology. The 8 last thing. At yan po talaga ang magiging panuntunan natin para po doon sa buhay na walang hanggan na ating hinahangad. Amen po? So, yan. So, I think wala naman po yatang tanong doon sa ating comment section dito po sa atin sa loob. Kung meron po, naku, nag-update pa yung aking PC. Diyos ko, pasensya na po kayo pagdasal niyo itong aking PC, ginagamit 1 oras bago ako makapag-prepare ng setup ng live. So, meron pa po ba tayong tanong? Meron tayong clarification? Meron po tayong gustong idagdag? Ayan, dito sa atin. So, parang wala naman. At doon sa atin sa live, ayan. So, shout out po sa inyo niyan, si Brother Elias Arsadon. So, ito na lang po, kung wala po tayong masyadong question, abangan nyo po. So, may mga tatlo to nagpapaset sa akin ng debate with Brother Mel. So, hindi ko lang alam kung mag-o-okay si Brother Mel bukas.
pero I think siguro hindi. So magkakaroon lang tayo ng availability sa ating debate. Siguro for sure natin yung Friday, Saturday, Sunday. Pero kung itong weekdays na to ay depende siguro sa availability ni Brother Mel. So bukas po may naghahamon ng topic na True Church. So yung isang Baptist po siya. I think OSA siya. Si Mark Cumbao pa rin. True Church, so makikipag-negotiate pa ako para sana matuloy din, 'di ba? Para tayo ay merong ah, magkakaroon to ulit tayo ng isang magandang topic din. Kahit na po ito ay paulit-ulit, pero alam naman natin na ang mga argumento ng ating mga kaibayo sa pananampalataya ay minsan nagbabago rin. Argumento ng mga kanilang strategy na ginagawa. Pero kahit na anong gawin nila, ang katotohanan pa rin ang nangingibabaw. So, amen? So, okay. 9 o'clock na din naman. So, maraming salamat po sa ating mga nag-share at lalong-lalo na po syempre dun sa ating nagbigay ng ating panayam na si Cynthia Manalio. So, abangan nyo pa po yung iba pa po na presentation nito. Napakaganda po nito ha. Napakaganda. So, pwede nyo po itong ulitin dun sa atin sa YouTube. At dito rin po sa ating In Defense of the Truth page, ayan, pwede po kayong ulitin nyo ito na i-review nyo uli at doon natin pagdinilayan yung ating pananampalatayang Katoliko. Amen po. So kung wala na po tayo, thank you so much ulit si Cynthia. Ayan, ang ganda. Siguro sa pagta-translate pa lang na Thank you. sobrang thank you doon sa effort mo yung pagta-translate ng Tagalog nito. Mas nakukuha yung Thank you. thought Yeah. ng naririnig. Yes, Bro Mike, thank you so much. And Ma'am Angie Maratas, thank you so much po sa inyo. Bukas po muli sa ating live ng In Defense of the Truth. Yes po. Hello, sis. Hello, sis. Yes. May mga sinend ako sa'yo. Mga tanong sa akin ni Pastor. Ikaw nang bahala dyan. Oo, nakita kasi ko na yung kanina. Pasensya. Ikaw nang Kanina ko bahala nga lang dyan. siya nakita. Yes, oo, sige. I-report ko lang bukas. Try natin kung makakapasok si Sir Manny bukas para at least katulong natin siya sa pagpapaliwanag dun sa mga tanong na yon. Ano? So, maraming Sige. salamat and thank you Pinukulit so ako much. Sige. Thank you so much, bro, Sige, sa mga thank you rin, info. sis. And Okay yes, lang, Ma'am okay lang. Ma'am Kaya Angie, sa'yo ko thank you kagad so much sinabi. po. Ayan. Mm. Salamat Kasi po wala sa akong, ating wala akong may sagot dahil konti pa lang alam ko sa Biblia. Yes. Kaya nga, Try search ko natin natin. bukas. Ano? Sige, So, sige. nakaline. Then, abangan po natin mga kapatid yung ating, by next week pa pala, ready na ah, si Brother Dandy, ayan, sa kanyang isang presentation, isang napakagandang presentation na naman po. So, okay na siya, makakapag-present na po ulit yung ating si kapatid na Brother Dante Kaganaan. So, abangan nyo po yan. By October 17 po pala. October 17 yung kanyang presentation na binigay po niya sa akin. So, abangan po natin. At sa iba pa po mga debate, sana bukas meron po tayo. And this coming weekend, ayan, yun yung availability siguro ni Brother Mel. Abangan nyo po yan. Ano po? So maraming salamat po and let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Thank you so much po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat pong muli sa iyo. Niluluwalhati at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Higit lalo na po syempre ang biyaya ng buhay na lagi mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa aming Panginoong Diyos na lagi mo pong patnubayan
at kaisa ng iyong banal na Espiritu Santo ang gawain na ito upang makapagbigay po ng malaking tulong para sa aming mga kapatid, sa aming mga kamananampalataya upang mas mapalakas pa po nila at mapagtibay po nila ang pananampalatayang Katoliko. At nawa po aming Panginoong Diyos, ang lahat po ng aming mga kahilingan sa iyo, ang lahat po ng aming mga ninanais, Panginoon, ay ipinag-uubayan na po namin sa iyo. At ganun din aming Panginoong Diyos, para po sa aming mga kapatid na patuloy na humihingi po ng panalangin para po sa kanilang mga kagalingan. At ganoon din, Panginoon, lagi mo pong papatnubayan ng bawat isa, higit lalo na po yung mga tao na ginagamit mo para sa ministeryo ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita. At nawa, magari sa bawat isa sa amin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. At ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas, kaisa ng banal na Espiritu, na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan at sa walang sawang pamamagitan po ng aming Inang Birhen Maria at ng kanyang esposong si San Jose, at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat Amen. po sa ating lahat. So, abangan nyo po bukas yung ating sharing. Ayan, sharing topic po natin. Thank you so much po, si Cynthia, Brother Mike, and Ma'am Angie. Magandang gabi po sa ating lahat. And God bless us all. Salamat God bless. po. Thank Thank you po. you.